Nahuli na nga si Moira ng mga pulis dahil na-track ni Nushi at RJ ang lokasyon kung saan naroroon si Moira. Sa pagpapatuloy ng abot kamay na pangarap, mas umiinit lalo ang mga tagpo dahil nahuli na nga si Moira ng mga pulis. Dito na ba matatapos ang lahat ng kasamaan ni Moira? Nahuli na nga ng mga pulis si Moira dahil na-track ng mga pulis at ni Nushi at RJ kung saan siya naroon. Itinanong ni Nushi sa isa niyang tauhan na si Gilbert kung alam ba daw niya ang lokasyon ng pinagtataguan ni Moira. At nung nalaman nga ni Nushi ay agad siyang tumawag ng mga pulis. Nakipagsabuatan din si Zoe sa pagpapahuli sa kanyang ina dahil gusto niya na mapatawad siya ni RJ. Umiiyak si Zoe nang tinawagan si RJ sa telepono at sinabi ni Zoe na patawarin na daw siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan dahil nagsisisi na daw siya sa lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Ngunit sabi ni RJ na papatawarin lang daw niya si Zoe kapag nakipagtulungan siya na mahuli ito. At hindi nga nagdalawang isip si Zoe na kapag tulungan nga siya sa mga tanyag para mahuli si Moira. At sa pagtutulungan nila nahuli na nga nila si Moira. Galit na galit si Moira sa ginawa sa kanya ni Nushi at ni Zoe. Sabi ni Moira pagsisisihan daw ni Zoe ang ginawa niya sa kanya. Hindi daw makakatulog si Zoe at makukonsensya daw ito. Sinabi din niya na wala daw utang na loob si Zoe dahil lahat naman daw ng ginawa niya ay para din sa kanya. Sinabi din ni Moira na kahit kailan ay hindi daw niya itinuring na kapatid si Nushi. Sabi naman ni Nushi ay mas lalo daw niya itong hindi itinuturing na kapatid dahil masama daw itong tao. At siya din daw ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina na si Madam Chantal. Bagay lang daw ito kay Moira. Samantala, dinala na ng mga pulis si Moira sa presinto. Masakit para kay Zoe na makita ang nangyayari sa kanyang ina. Ngunit kailangan niya itong gawin para sa kaligtasan ng pamilya Tanyag. Nagpasalamat si RJ at Annalyn kay Nushi dahil sa wakas nahuli na rin si Moira. Sinabi naman ni Nushi na walang anumang dahil kabayaran lang daw iyon sa lahat ng nagawa niya ng kasalanan. Sabi naman ni Annalyn ay okay lang daw iyon, at least ginawa daw ni Nushi ang tama at kanyang makakaya. Sa kabilang banda, humingi si Zoe ng tawad kay Annalyn para sa lahat ng nagawa niya. Humingi si Zoe ng tawad dahil napagbintangan niya si Annalyn na siya ang pumatay sa kanyang magiging anak, kahit na si Moira naman ang may pakana nito. Hiyang-hiya si Zoe kay Annalyn dahil sa lahat ng nagawa niyang kasalanan dito. Ngunit walang pagdadalawang isip na patawad agad ni Annalyn si Zoe. Niyakap ni RJ ang dalawa niyang anak. Masaya siya dahil sa wakas magkakasama na rin ang pamilya niya. Sinabi din ni RJ na si Moira din ang may pakana ng pagturok ng insulin kay Carlos at hindi si Annalyn. Napatunayan ni RJ na wala talagang kasalanan si Annalyn at inosente talaga siya. Naliwanagan na si Zoe na talagang inosente nga si Annalyn at wala itong kasalanan. Ngayon, magbabayad na si Moira sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan at doon na siya mabubulok. At dito na nagtatapos ang ating storytelling. Bukas, itutuloy natin ang susunod na kwento. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Maraming salamat. Kung gusto nyo pa ng mga bagong video, just subscribe and click the bell button. Thank you.